journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe, change your drive. Higit 2,000 katao na bakunahan kontra COVID-19 sa tulong ng Vaccine Express ni Vice President Leni Robredo sa Magalang, Pampanga. Performance magiging basihan daw ng mga pagpili ng opisyal na kandidato ng Kambilan ayon kay party founder at Pampanga Vice Governor Lilia Pineda. 21 politiko mula Central Luzon nanumpa bilang miyembro ng Aksyon Demokratiko Party. At mas ligtas na dining area, handog ng Robinson Star Mills Pampanga sa Chill Nights at the Alfresco. May Pabeni Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon. At narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Hindi raw rule of the incumbent ang magiging basihan ng kapanalig at kambilan ni Mema Lenin Pampanga o kambilan sa pagpili ng opisyal na kandidato para sa eleksyon 2022. Ayon kay Kambilan founder at Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, performance daw ang kanilang tinitignan para sa mga nagnanais mapabilang sa local ruling party. May detalye ng balitang yan, si Paulo G. Santos. Sa makulay na political landscape ng Pampanga, bago pa maging opisyal na local political party ang kapanalig at kambilan ng Mema Lenin Pampanga, isa muna itong political movement sa nooy banggaan ni Pampanga Governor Lilia Pineda at sa naging ika-26 na gobernador ng Pampanga na si Among Eddie Ed Panlilio noong 2007. Ito'y naging official local political party kasabay ng pagkakaluklok bilang gobernador ni Lilia Pineda noong 2012. Siya rin ang nagsilbing founder ng partido na mag-iisang dekada na mula nang maitatag ito. Ayon sa kanya, hindi raw sa rule of the incumbent o mga nasa posisyon ang magiging pamantayan nila sa pagpili ng mga opisyal na kasapi
at kandidato ngayong pandemya. Kung tutuusin umano, hindi naman mahalaga sa mga Kapampangan kung anong partido nabibilang ang kanilang kandidato. Mas tinitignan daw kasi nila ngayon ay ang totoong nagserbisyo sa tao. Basta ako, yung kanako. Nanuya man party, den tao balo danong ini matalino nala. Nino ba yung menasikaso karela, nino ba yung sinaw karela, nino ba yung sinilbi karela. Nagyang kambilan niya pa yan, incumbent siya. Nung ene manlino, alin na sinilbi, alam mo rin. Hindi na rin daw uso ngayon ang malapiestang kampanya dahil na rin sa banta ng COVID-19. Hindi rin tao ngayon, kakit ko lang. Wala na namang gana. Hindi na masyadong masaya. Lalo na niya ating campaign, ating meeting, lalo ng ating sarili rakasipin. Katakot lang ang COVID. So, ngayon matayinig. Pagdating naman sa pambansang senaryo, simulat sa pool hindi umano nililimitahan ni Pineda ang pagkakataon na makapagpresenta ng plataporma ang mga national political party sa probinsya. Isa umanong dapat maging hamon lang sa mga national political leader ang mga estratehiyang posible at hindi bola kung papaano makabangon sa pandemya. Adwa mong bagay ingobra ang point keng kalusugan day. Dapat lawende nung nanoy kang nanong ibiyan ng sao yung kakandidato, lalo na president. Sa mga pambansang pulisiya na ibinibida ng mga kandidato sa kanilang plataporma, hiling ni Pineda, huwag umano sanang umiral na ang asenso ay nasa iisang imperyo lamang dahil ang botanteng Kapampangan hindi dapat mapag-iwanan. Ano ba yung vision mo kay province na makaalign niya kering plano da rin kering presidential, di ba? Kailangan kasi, metong yamo metong yung ideya, kay ba't yung national government, may pag-ugnayan la. Dapat yung botante, educate laki yung makanyan. Ayon sa Kambilan, bago matapos ang buwan ng Setyembre, ay isa sa publiko na nila ang pangalan ng mga kandidato na bibigyan ng Certificate of Nomination of Acceptance o CONA. Sa inisyal na impormasyon ni Kambilan Director Attorney Charlie Chua, nasa tinatayang 300 aspirant ang mapapagkalooban ng CONA. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, higit 2,000 kataong nabakunahan kontra COVID-19 sa isinagawang Vaccine Express sa Magalang, Pampanga na inayudahan ng tanggapan ni Vice President Leni Robredo. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakaapekto sa vaccine rollout sa bansa ang kakulangan ng estratehiya sa deployment ng mga bakuna. Magbabalik si Paulo G. Santos. Kitang-kita sa mata ng ating mga kabalen sa Magalang, Pampanga, ang saya matapos makatanggap ng bakuna kontra COVID-19 nitong September 25, araw ng Sabado. Sa malawak at maliwalas na plasang ito, binuksan ang vaccination site para sa Vaccine Express, the office of the Vice President Leni Robredo. Safety yung pamilya ko, kahit saan po kami makarating ngayon, okay lang kasi may panlaban. Opo, tulong po ito kay Ma'am Robredo kasi po sa amin dito marami pa pong hindi nakatanggap ng vaccine. Kaya ngayon marami po talaga dumagsa yung mga tao. Sa rollout ng Vaccine Express ng Office of the Vice President, umaayuda ng serbisyo ang mga volunteer vaccinators na napapabilis ang takbo ng bakunahan sa mga bayan na may limitadong human resources. Higit pa sa 2,000 katao ang nabakunahan sa mega vaccination site. Ayon kay Vice President Leni Robredo, sadyang may kakulangan sa mga frontliners na nag-a-administer ng bakuna kaya bumabagal din ang rollout. Yung naging problema dito sa Magalang actually yung deployment ng vaccines. Kasi halos sinasolo lang nung kanilang municipal health officer. So talagang nung nag-SOS sila sa amin, yung kailangan talaga nila vaccinators. And na-provide naman natin yun ngayon. Bukod sa problema ng limitadong bilang ng mga vaccinator sa ilang LGUs na inaayudahan ng manpower resources ng Vaccine Express, sinabi ni VP Leni na may naidudulog na rin sa kanya na problema sa mababang porsyento ng distribusyon ng bakuna. Kasi napakarami na ng mga LGUs ang nagpapaabot sa atin ng SOS na kung pwedeng tulungan sila pagdating sa vaccine supply. Halimbawa sa amin na lang sa Bicol, napakababa pa talaga ng supply. Napakababa pa ng supply sa buong
Gaya sa akin, galing akong Camarines Sur, parang as of 2 weeks ago, ang nababakunahan pa lang, ang nakita kong record parang less than 10%. Ayon kay VP Leni Robredo, sa panahon ng sinasabing kaliwat kanan ang pagdating ng mga bakunang binibili ng bansa ay dapat maisama sa estratehiya ang pag-aaral kung ano ang nagiging pamantayan sa pag-release ng bakuna. Dahil ang mga lugar umano o probinsyang dumadaing sa kakulangan ng bakuna ay may mataas din na bilang ng COVID-19 incidence. Sana hanapan ng paraan kung nasaan yung mga bottleneck. Kasi nasa kalagitnaan tayo ng pandemic, dapat sana inuunahan natin yung sakit. As of September 24, 2021, mayroon ng higit 66 million doses ng bakuna ang na-deliver sa Pilipinas. Higit sa 43 milyon naman sa kabuuan ang na-administer na as of September 25, 2021. Sa populasyon sa bansa, 18.34% ang nakumpleto ang bakuna o higit 20 milyong Pilipino. Habang higit 23 milyon naman o 21.42% ng populasyon ang tumanggap ng first dose. Paolo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo na Fiesta Communities Incorporated at ng Houseland Development Corporation. bawat boto ay mahalaga dahil ito sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno.
Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos nga yung panunungkulan o yung isang administrasyon. Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw! Dispongaldo, kabalen! Malyari mo na lang albende ang paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, mantabe na ka Kenny! Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Nagbabalik po ang CLTV News at para sa iba pang mga balita. Mga karehiyon, mga kabalen, kaninang hapon nagsagawa ng mass oath-taking ang mga bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko Party na alam naman ho natin noong Miyerkules nag-anunsyo ng kandidatura si Mayor Isko Moreno ng Maynila bilang presidente. At syempre yung kanyang vice-presidente si Dr. Willie Ong. At kanina nga ho, gaya ng nabanggit ko, may mga ilang politiko mula sa Central Luzon
ang dumalo dun sa ginawang mass oath-taking para sa mga kasapi nitong Partidong Aksyon Demokratiko. At yan ho ang tinutukan ng ating kasamang si Rayel Pawin. Rayel, kumusta yung naging oath-taking kanina no, sa may loto na ginawa sa Maynila? Ginawa at sino-sino yung mga nakita mo na mataan mong taga Central Luzon na personahe? Kasamang Justin, no, kasabay nga ng tirik ng araw kanina tanghaling tapat, eksaktong 3:00 ng hapon nanumpa na yung 54 na politiko para nga makibahagi o sumali dito sa Aksyon Demokratiko na pinamumunuan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. At ngayon nga kasamang Justin, namataan din natin doon yung mga politiko from Central Luzon, no, 21 sila. 14 ay mula sa Pampanga at 7 naman ay mula sa Bulacan. Para bigyan ko kayo ng eksaktong detalye, sa Malolos City ay halos lahat ng kanilang councilor, no? Kabilang na riyan si Malolos City Councilor Luis Alfonso, Emmanuel Sakay, Dennis San Diego, Luis Arcega, at si Malolos City Barangay Captain Miguel Alberto Bautista, at si SK Federation President Patrick De La Cruz. At naman dito sa bayan ng Baliwag, kasama rin nanumpa si Councilor Enrique De La Cruz. Sa Pampanga naman, kasamang Justin, kasamang nanumpa ay sina Board Member Jun Canlas, Board Member Benny Hocson, Board Member Nelson Calara. At kasama rin dyan sina Macabebe Vice Mayor Annette Flores Balgan, Macabebe Councilor Maria Claire Teres Balgan, at former Vice Mayor Edgar Yambao, Vice Mayor Philip Nagit, Mayor Rene Maglangke, Vice Mayor Michael Sagub, Councilor Marlon Balagtas, former Councilor Jeff Luriz, Councilor Ruding Gonzales, former Barangay Captain Vic Balahadya, at Angeles City Councilor Amos Rivera. So dyan sa mga nabanggit na pangalan ang namataan natin dyan, no, kanina, at yung masugid nga na nakikiisa rin doon sa mga plataforma ni Manila Mayor Isko Moreno ay sina Angeles City Councilor Amos Rivera at sina Board Member Jun Canlas. So kasamang Justin, doon nga sa kanilang mga ibinahagi, no, nakita nila na parehas daw ng linyada ng kanilang mga plataforma itong inihahain ng Partidong Aksyon Demokratiko. Kabilang na riyan yung kanilang pagtutok sa sektor ng agrikultura, edukasyon, at lalong-lalo na sa COVID-19 response. Kasamang Justin. Rayel, maliban doon sa mga nabanggit mo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na ma-interview itong standard bearer ng Aksyon Demokratiko Party na si Manila Mayor Isko Moreno nga, At ano daw yung mga plano niya? Ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan, dahil syempre nalalapit na rin yung filing, at para makilapis ng husto. Nabanggit ba niya kung ano-ano yung mga plano niya doon sa partikular, na problema na binanggit kanina, yung COVID-19 response, yung edukasyon, at syempre lalong-lalo na dito sa Central Luzon kasi good number yung binanggit mo, 21, malaking bilang yan, 14 sa Pampanga, magiging kaanib niya. Ano yung aasahan nitong mga kababayan natin syempre liligawan nila para sa boto, at kung sakaling manalo, ano yung mga pinapangako nila? Kasamang Justin, magandang tanong yan dahil ayan din yung unang tanong kanina sa standard bearer nga na si Manila Mayor Isko Moreno, at kanyang sinabi na wala na raw pinipiling kulay ngayon or political color maging yung kanilang partido. Doon nga sa usapin ng COVID-19 response, lahat daw ng willing tumulong, manalo man o matalo, kaalyado man o hindi, ay kanilang susuportahan at tatanggapin kung ito'y para naman dito sa COVID response. Unang-una, ng pagbibigay ng mas mataas na pasahod sa mga medical frontliner. Pangalawa ay ang pagtutok doon nga sa tinatawag na contact tracing, testing, at maging nga yung pagtingin or yung pag-roll out ng bakuna kontra COVID. Ngayon naman, kasamang Justin, sa education system naman, hindi lamang sa Central Luzon, kanilang tutukan nito, pati yung all over the Philippines, yung kasalukuyang face-to-face na setup proposal, yung pre-pandemic setup, titignan nila kung maaari na ba, ligtas na ba ito, hindi lamang para sa mga bata, kundi para na rin pati sa mga guro. Ngayon naman sa sektor ng agrikultura, which is very relevant dito sa atin sa Central Luzon, kanila raw titignan yung kalagayan din ng mga magsasaka. Ngayon, tinanong din natin kung ano nga ba yung kanyang naging reaksyon naman na dumadami na nga yung mga political icon dito sa Pampanga and even Central Luzon
na sumasama dito sa kanilang partido? Is it because of the popularity voting din ba na sinasabayan ng mga politiko sa ngayon? Sabi niya hindi, dahil ang isang magandang sign daw ito na nagkakaroon na rin ng balance at pag-iisip dito sa taas or antas level ng voters literacy ng mga mamamayan, lalong-lalo na at hindi na raw sila sumasama nga dito sa nakikita nila na kung sino lamang yung mataas sa survey ay yun lamang yung kanilang susuportahan, kasamang Justin. Rachel, naitanong mo ba kay Mayor Moreno, no, na confident ba siya dito sa bilang ng mga leader na to, mga local leaders, some of them are incumbents, some of them are former officials, no, na magdadala sa kanya doon sa kanyang tinatarget na pwesto sa Malacanang. Siyempre, alam naman natin na malaking bagay din sa panahon ng kampanya itong ginagampanan ng mga lokal na kapartido, ano, dahil yan yung mismong nakakausap ng ating mga kabalen, ng ating mga karehiyon. Naitanong mo ba sa kanya to, Ray? Yes, kasamang Justin, no, as of now, he's just grateful with this figure. Pero hindi raw siya nagpapakakampante dahil iba pa rin yung totoong laban pagdating ng eleksyon. Dahil hindi raw kasiguraduhan itong mga kanyang kaalyado, whether sikat man, kilala man, popular man o hindi, itong mga ito. Dahil ang decision daw ay nasa taong bayan pa rin. So, ang kanilang tinututukan sa ngayon ay yung mga platapormang ibababa naman sa lokal nitong mga local official na ito na kabahagi nga ng kanilang partido. Basta ang kanila lamang stand ngayon, kailangan meron silang unity with those mga plataporma na kanilang ilalatag. Maging national man yan or ibaba ng local, kailangan daw ay aligned doon nga sa kanilang tatlong pangunahing plataforma, which is yung agriculture, education, and yung health. Kasama Justin. Rachel, bilang panghulin na lang, umaasa ba itong Action Democratico Party na sa mga darating na araw, darami pa itong mga lokal na opisyal o mga lokal na personahe na nagbabalak at tumakbo sa eleksyon 2022 na dumako sa kanilang partido? Justin, very certain kanina, no, yung si Mayor Isko Moreno na darami pa itong bilang na ito dahil ayaw niya daw pangunahan yung iba pang nagpapakita na rin ng interest sa pagsali nga dito sa partido. Pero kanina sinabi niya na meron na raw tumatawag or meron na rin nagpapadala ng sulat para nga magbigay ng kanilang suporta dito sa Action Democratico. And bago matapos ito, Justin, no, isingit ko na rin, no, doon sa Action Democratico, dalawa sa kanilang national elected official ay mula sa Central Luzon. Unang-una na dyan si Vice Chairperson na si Concepcion Tarlac Mayor Andy Lacson at ang kanilang Vice President for Youth na si Olongapo City Councilor Kay-Ann Legaspi. So with those figures, nakikita natin na very spread out na rin yung sektor na kinabibilangan or yung sektor na may miyembro itong partido na ito. Kasama okay, maraming salamat Rachel Pawid sa iyong ulat at mag-iingat ka. Marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang ani at kita sa agrikultura sa RW
95.1 FM, kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Kino naman mo, ingem kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batangketi, Ciudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Pang banwang 1732 agpangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kanita de paaman ning sisigay burin ang sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewusureng yali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikat, ing sizzling sisig ng Angeles. Ore ni rin sangkap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran ning babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingkek ang sizzling plate. Tsaka may bulos yung sisig. May kakalingwan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy, tano, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ko. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, bang sumaw at sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ni Tarlac, Pampanga, lubos lang ni kapos king gobyernong Hapones, bayo la padintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buhyamilang kongresista da ring Talapagobra. Kitong galiya bang nilaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangamkam da ring Amerikano king ke katamong gabun. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banwang 2017 tega na ding munying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan, ing Talapanwalu da ring malukang kabalen.
para sa mga taong kusang nilet go, no, yung kapangyarihan nila para bumoto, hindi kasi nila nare-realize na para sa kanila, parang hindi makapangyarihan yung isang count, yung isang boto. No, pero habang dumadami ang mga ganito na nag-iisip, lumalakas yung kapangyarihan ng hindi dapat manalo. Kasi hindi naboboto yung dapat manalo. Hindi naboboto yung tama at yung totoong may malasakit, yung totoong may kakayahan at yung totoong maaasahan. During martial law, almost 20 years tayo na hindi nakaboto. Maraming mga buhay, no, at kaginhawahan, kaligtasan ng nasakripisyo para lang maibalik sa atin yung demokrasya. Voting is one of the simplest way on how to exercise democracy. I will exercise my right and my power to vote para may say ako sa kinabukasan ko kasi buhay ko yung nakataya. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Lako, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora at wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki.
Nagbabalik po ang CLTV News at sa kapapasok lamang na balita, inaprubahan na sa Kamara sa third and final reading ang House Bill 10261 na naglalayong extend yung voters registration. Pero titingnan ho natin kung ano yung magiging epekto nito. Makakapanayam ho natin sa puntong ito si Attorney Elmo Duque, ang tagapagsalita at Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3. Attorney, ito ho ay House Bill pa lamang naman na naaprubahan na sa third and final reading ng Kamara. Pero sa inyo pong tanggapan, ano ho yung nakikita ninyong magiging kahinatnan po nitong voters registration natin na nakatakdang magtapos sa September 30? Okay, maraming salamat Justin. Sa puntong ito, ang usapin natin ay may resolution sa Senado na kung saan pinapa-extend ang ating voter registration. Tandaan po natin na mga ilang araw na lamang ay magtatapos na sa Huwebes, that is September 30, ang ating voter registration. Ngayon, pepermahan pa ni Presidente yan eh. So baka hindi na aabot yung batas bago magkakaroon ng paghinto ng ating voter registration. Bagkos, kung yung batas ay inaalaw niya na tuloy-tuloy pa rin, kahit kuminto na yung registration ayon sa COMELEC resolution at saka ayon doon sa Omnibus Election Code dati kasi may period diyan. Ngayon, ang mangyayari diyan ngayon, tutuloy ng COMELEC ang pagre-rehistro at nakahanda po tayo sa gawain na yan. Attorney, kung sakali magkaroon ng extension, hindi ho ba magiging apektado yung ibang mga trabaho o yung functions ninyo, lalong-lalo na itong pagpasok po ng buwan ng Oktubre, sa darating na Biyernes, to be exact, October 1, magsisimula naman na yung filing ng Certificate of Candidacy. Yung filing of Certificate of Candidacy, of course, hindi naman siya sasabay kung sakali lang na mayroong mang extension ng voter registration. Of course, naka-compartmentalize yung pagsasagawa niyaan. So, October 1 to 8. At pagkatapos niyan, saka lang pwedeng magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagpaparehistro ng mga botante. Okay. Pero isa po ang malinaw, Attorney, October 1 to 8, tuloy ho ang filing ng Certificate of Candidacy. Aprubahan man o hindi, itong House Bill na ito na naglalayong extend ng voters registration. Tama ho ba? Justin, taken independently, yes, tuloy-tuloy ang ating proseso ng pagpapal ng Certificate of Candidacy sa Oktubre 1 hanggang 8 ng buwan ng Oktubre. Attorney, kumustahin ko lang ho yung mga registrants. Ano ho yung sitwasyon ng ating mga tanggapan ngayon ng COMELEC dito sa iba't ibang bayan, syudad at lalawigan ng Central Luzon? Lalo na, alam naman ho natin, yung mga kababayan nating Pilipino, medyo mahilig ho talaga sa last minute. At ano ho yung naging monitoring ng inyong grupo ho, Attorney, sa mga COMELEC offices? Alright, sa itong mga nag-average tayo for the last 13 weeks of the registration ng 29,000 voters per week sa buong rehiyon. Na kung saan na itala natin na mayroon ng 389,000 na nakapinbin na nag-aplika sa voter registration, transfer doon sa reactivation at pagbabago ng kanilang mga datos sa kanilang voter registration. At maliban dyan, gusto nating sabihin na talagang dumadagsa ang mga tao sa nalalapit na 3 lamang na araw ng ating registration. Justin? Opo. Attorney, itong natitirang 3 araw na ito, bukas pa rin ho ba yung mga satellite offices natin dito sa lalawigan o dito sa Central Luzon region, para naman i-accommodate na itong mga gustong humabol pa na makapagpatala o kaya naman mag-transfer o may ibang transaksyon dito sa COMELEC? Justin, yung mga mall registration natin sa mga lungsod ay tuloy-tuloy yan hanggang sa katapusan ng buwang kasalukuyan. Yung proseso naman ng tinatawag natin na mga off-site, kung may naka-approve na off-site, tuloy-tuloy pa rin yan. Pero in the absence of an off-site or mall registration, ang ating mga opisina ng election officers ay bukas para sa ating mga kababayan na magpaparehistro hanggang Thursday na lamang po. Thursday. Opo. Attorney, maitanong ko lang, samantalahin ko na, may nagpadala ng mensahe sa atin
Gusto daw niyang magrehistro dito sa bayan ng Mexico, Pampanga, to be exact, ano. Pero ang problema, wala siyang ID nitong Mexico, pero nakatira siya doon. Yung nga lang, yung proper tinitirahan niya hindi pa naka-transfer sa kanya yung pangalan mismo, dahil ito yata yung mga hinuhulugang bahay na kailangan muna makumpleto yung hulog bago ma-transfer. So sa madaling salita, wala siyang ID pero doon siya nakarehistro. Paano ay nakatira? Ano kaya yun? Justin, mainam na tanong. Actually, sa pagpaparehistro naman, di naman na requirement ng batas na mayroon kang property, ari-arian, no? It is the issue of residence. So, proof of your actual residence. Saan ka ba talaga nakatira? Saan mo ba gusto talaga titira? So, ano bang patunay na ikaw ay nakatira? Hindi yung patunay na ikaw ay may ari-arian. Ang tinatanong natin, anong patunay na ikaw ay tigarian sa lugar na yan? So, kung wala kang electric bill na nagpapatunay sa pangalan mo, kahit na mayroon kang deed of sale, ang lote na yan, yung lote na yan o yung bahay na yan, hindi naman ibig sabihin na yan na ay pamamahay mo. So ano ba ang declaration mo? Saan ka matitira? So kailangan ng isang, kung in the absence of that, a registered voter who knows you and who can identify you, na ikaw ay tigarian talaga at yan ka nanirirahan, ay pwede niyang under oath, mag-undertaking siya na papatunayan kanya na ikaw ka, diyan ay nakatira sa lugar na yan. Maraming salamat, Attorney Elmo Duque. Malaking tulong ho yan doon sa mga kababayan natin na nagtatanong din na nais lang humabol. Attorney, mag-iingat ho kayo at aasahan namin sa mga susunod na araw pa yung pinakahuling update at syempre itong paghahanda natin sa filing ng COC sa darating na Biyernes. Maraming salamat, Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Director at tagapagsalita po ng COMELEC Region 3. Mga riyon, sa puntong ito, silipin naman natin ang COVID updates sa iba't ibang lugar dito sa ating rehiyong Central Luzon. Mga kabalen, mga karehiyon, bago tayo mag-break para sa commercial, basahin ko lamang itong mga satellite offices ng Commission on Election. Gaya nga ho ng nabanggit ni Attorney Elmo Duque ng COMELEC Region 3, tuloy-tuloy hanggang 30 ng buwan ng Setyembre itong voters registration doon sa mga satellite offices nila. Sa lungsod ho ng Angeles, meron dyan sa Angeles City Hall, yung room 5J85 at saka yung 58R. Every Monday to Friday ho yan, hanggang September 30.
Sa Comelec Guagua naman, yung municipal building ng Guagua ground floor hanggang September 30 din ho yan. At dito naman sa syudad ng San Fernando, Pampanga, Robinson Star Mills, Seaport Gate Lobby hanggang September 30 din ho. And then sa Angeles City ulit, no? Marquee Mall Activity Center, September 27, ngayong araw yan hanggang September 30. At dito sa syudad ng San Fernando, ito, tapos na ho ito sa may SM City Clark naman, tuloy-tuloy pa rin ho. Meron pa rin hanggang September, yan po, sa may food court nila. So gaya ho nang nabanggit kanina ni Attorney Elmo Duque, magpapatuloy ho yung mga mall registration. Kaya sa mga nais humabol po, ay magdala lamang kayo ng mga requirements. At gaya ho nung nabanggit kanina, kung wala talagang ID, basta may patunay lamang na kayo ay residente nung nasabing lugar at nais yung magrehistro, ay maaari daw po iyon. Manatili hong nakatutok at magbabalik pa ang CLTV News. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strata, engineered beyond tough. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Magandang araw! Maya Bayaldo, mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57. Bataan Space Cable Network Analog Channel 43. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75. Analog Channel 66. At Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41. Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Nagbabalik po ang CLTV News, mga karehiyon. Sa mga nakalipas na araw, nakita po natin yung mga
kandidato o yung mga nangangarap maging kandidato, mga aspirants, ika nga, para sa karera sa pagpapangulo dito sa ating bansa. Nariyan na ho yung deklarasyon nga ni Manila Mayor Isko Moreno, Senator Ping Lacson at si Senator Ping Lacson nagsabi na rin. At syempre, itong tinitingnan din ho natin na mga iba pang mga posibleng kandidato. Halimbawa na lamang yung endorsement ng Kilusang Bagong Lipunan kay dating Senador Bongbong Marcos at itong PDP Laban QC faction ni Senator Bongo at syempre yung naging deklarasyon din para sa pagkapangulo ni Senator Manny Pacquiao. At ito ho yung mga pangalang lumalabas ngayon, pero marami ang nagtatanong kung ano ho ang magiging desisyon ni Vice President Leni Robredo. Kamakailan lamang nagbigay ng isang anunsyo itong si dating Senator Trillanes na kung hindi magdesisyon itong si Vice President Leni Robredo alas 12 ng tanghali sa October 8 ay siya daw ay mapipilitang tumakbo at sumali dyan sa karera ng pagka-presidente. Abay, si Paulo G. Santos nakausap niya itong si Vice President Leni Robredo nitong Sabado doon sa ginawang Vaccine Express sa Magalang, Pampanga. At alamin natin sa kanya, kasamang Paulo, kumusta yung naging panayam mo kay Vice President Leni Robredo? At doon ba sa inyong pag-uusap na ungkat ba yung kanyang magiging plano sa darating na October 1 to 8 o ito nga sinasabi nga natin filing ng COC? Justin, mula sa mismong salita ni VP Leni, despite of the declaration, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa hanggat hindi pa rin sila nagpa-file ng Certificate of Candidacy. Ito nga yung salita ni VP Leni, Justin, sa paulit-ulit na tanong at pag-abang ng marami sa magiging karera niya dito sa 2022 national election itong Sabado nga, September 25, sa nangyaring press briefing. Hindi pa rin umano nahihinto, Justin, yung pag-uusap na binabanggit ni VP Leni. Nauunawaan niya yung mga namamagitan na interes sa bawat kampo ni the presidential aspirant Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao at Mayor Isko Moreno. Bagamat hindi niya mai-reveal kung ano-ano yung nagiging negotiating factor, yung common interest ng partido o political supporters, Justin. Isa ito sa binanggit niya, na isa sa pakiusap niya na sana raw maisang tabi sa kasalukuyan. Kaya nakikiusap siya na kung maaari lang yung interest ng mga political supporters isang tabi muna yan para itong pinapangarap na unity ticket mangyari at mangyari na. Dahil alam naman natin, Justin, isa ito sa pinapanawagan niya sa mahabang panahon, yung unity at anti-admin forces. Sa mga naging panayam sa ilang presidential aspirant nga, Justin, gaya ni Senator Ping Lacson, sinabi niyang sarado na siya habang si Manila Mayor Isko Moreno, Justin, sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa ilang serye ng pakikipagpanayam sa kanya, bukas pa rin siya sa negosyasyon ng pangalawang Pangulo. Matatandaan naman sa nakalipas na linggo, Justin, naging matunog na maging itong isang sambayan na opposition coalition ay nagkaroon nga ng faction, Justin, dahil sa ilang grupo na sumusuporta kay Manila Mayor Isko Moreno na may numero sa pre-election survey na 14% over leading aspirant na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte na may 28%. 6% naman si VP Leni na no stranger to being underdog, sabi detalyadong impormasyon kaugnay nito magiging susunod na pinuno o yung mga manliligaw sa atin, sa ating mga kababayan para sa boto upang maihalal sila dyan sa may palasyo. Maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong ulat. At sa iba pang balita, ito mga kariyon, para sa mga naghahanap ng papasyalan na ligtas, isang alfresco dining o outdoor mini food park ang itineo sa gilid ng Robinson Star Mills, Pampanga. Ito ay para bigyang daang makabawi ang ilang negosyong sadyang naapektuhan ng economic slowdown bunsod ng pandemya.
Paraan din daw ito ng pagbibigay kasiyahan ng Robinsons sa ating mga karehiyon na gustong kumain sa labas. At syempre maglibang ngayong panahon ng new normal, pero tinitiyak ho nila na ligtas at mahigpit na ipinatutupad ng health and safety protocols. Silipin ho natin yan sa ulat ni Rainiel Pau. Chill coffee session with friends o hindi naman kaya ay food tripping ng iba't ibang pagkain. Lahat ng yan ay nalimitahan dahil sa COVID-19 pandemic. Pero set aside your worries dahil ang Robinson Star Mill sa City of San Fernando, Pampanga gumawa ng paraan upang unti-unting ibalik ang konsepto ng pre-pandemic dining experience. Isang alfresco dining area ang kanilang inilagay sa gilid ng mall kung saan may mga food kiosk na swak sa international palette ng mga mall goer. Mula Asian food hanggang Western staples, meron dito. This is an avenue for mga Kapampangans natin na gustong lumabas in a safe place and to have mamimiss naman nila yung mga masasarap na pagkain. So we have these chill nights every Friday and Saturday from 6 p.m. to 10 in the evening. Ang outdoor dining area naging daan din para sa mga negosyanteng naapektuhan ng pandemic economic slowdown. Ang cafe na ito matapos magsara ang kanilang Intramuros branch na isipang buhayin ang kanilang all-time passion business dito sa Pampanga. Bukod sa kanilang newly opened cafe sa bayan ng Bacolor, nagtayo rin sila ng kiosk sa Robinsons Mall. Nakaka-help po itong ganitong klaseng mga event for us, especially now na pandemic na medyo hirap talaga kaming i-market. Lalong-lalo na kasi nga syempre lahat tayo as much as possible naka-contain lang muna tayo sa mga bahay natin. So syempre yung mga tao, necessity kasi minsan pumunta sa mga mall to buy, stuff. So kung meron mga ganitong event, kahit paano nakikilala kami. Nakibahagi rin ang shawarma food truck na ito sa Chill Nights at the Alfresco. Bukod sa disinfection ng lugar, approved din umano sa negosyanteng si Drew Pamintuan ang pagpapanatili ng safety protocols sa dining space. Meron kaming rito social distancing na ilan lang naman yung makakabunta, hindi talaga overcrowd o hindi naman talaga hindi naman talaga yung sobrang dami na kamukha dati nang wala pang pandemic. Maliban sa mga nagbalik-siglang negosyo, ang mga food lover na tulad ni Menchi Nogoy ang talaga namang nakamiss na maka-experience ng outdoor dining. Kaakibat ng tamang pag-iingat, tinitiyak niyang sinasanitize ang pinagkainan para sa iba pang customer. Naku, napakasaya naman po kasi matagal po tayong yung bagang nainip po tayo na magkaroon po ng mga ganyan. Hangad ng Robinson Star Mills Management na hanggang sa holiday season ay magtuloy-tuloy ang Chill Night at the Alfresco event. Umaasa rin sila na sa mga susunod na linggo ay mas marami pang maliliit na local businesses ang kanilang mabibigyan ng pagkakataon na makibahagi sa naturang food event. Bukas ang Chill Nights at the Alfresco tuwing Biyernes at Sabado ng gabi hanggang sa darating na holiday season. Rainiel Pauhid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, i-like and follow lamang po ang aming mga social media pages na makikita sa ibaba ng iyong mga TV at digital screens. Maaari rin ho kayong tumutok sa ating official YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang aming website www.cltv36.tv. Napapanood din ho ang inyong mga programang sa CLTV36 o sa CLTV sa ating Signal Channel 115 at syempre yung 39 cable partners natin. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto at kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Karehiyon, mag-iingat po tayo lagi. Maraming salamat po.